Hello ka-umami! Another food trip and adventure na naman tayo kasama ang aking Thai husband at dadalhin naman namin kayo sa isang Isan restaurant. Isan ang tawag sa mga taong taga northeast of Thailand at sila po yung napakahihilig sa mga bagoong, maaanghang, mga hilaw-hilaw na mga karne at seafood at mga hilaw-hilaw na mga dahon-dahon at gulay. At wag na kayong magtaka kung bakit lagi kaming kumakain at nagmumukbang ng mga bagoong, maaanghang at mga hilaw-hilaw. Dahil doon po galing at ipinanganak at lumaki ang aking Thai husband. Umorder na kami at unang dumating itong Tom Kladuk Mu. Ito po yung parang sinigang sa kanila na napakaasim dahil may Thai lime, napakaanghang at napakasarap dahil meron itong iba't ibang spices at gulay katulad ng coriander. At ito, hindi ko alam kung matutuwa o matatawa kayo sa dish na ito. Ito po ang duck beak o tuka ng pato. O diba, pati tuka ng pato ay kinakain sa kanila. At kapag sinabing ahan isan o isan food ay hindi mawawala ang khao niao or ng sticky rice. Ito po yung kanilang pinakakanin. Ito yung bagay na bagay sa kanilang mga dishes na maanghang kahit soup pa yan, pinirito, inihaw or salad. Nasanay na rin ako dahil napakasarap naman talaga at ganyan po nila kainin. Binibilot-bilot muna and then isasawsaw sa kung ano mang gusto mong pagsawsawan. Kaya kailangan malinis ang kamay bago umupo sa mesa ng mga taga-isan. Sa mga bago po sa ating page, I know naririnig nyo na rin ang sticky rice sa mga Thai food at meron po akong uploaded tutorial kung paano ito lutuin at pwedeng-pwede nyo pong subukan. Ilalagay ko na lang po ang link sa comment below. Ito na yung duck beak o crispy tuka ng pato. Ayan. Nung first time ko po dito natatawa ako dahil kailangan pa nilang i-crispy fry o pwede pa nilang i-crispy fry ang tuka ng pato. Napakasarap, mabango dahil merong fried garlic at crispy na po siya. Pwede nang kainin lahat, pati yung buto. At sigurado akong familiar na kayo sa setup ng aming pangalawang in-order. So, hindi na kayo magtataka kung bakit ganon yung bandehado ng aming mga minumukbang dahil ganon po talaga ang Isan style. Meron silang papaya salad na merong hilaw na tangkay ng lotus, merong sashimi, cockles, steam na iba't ibang klase ng seafood, rice noodle, fried chicken, and pork belly na crispy. Itong pangatlong set ay puro cockles lang na binlunch lang, kaya super red pa. At merong dalawang klase ng spicy na sausawan. Tikman natin itong papaya salad nila na merong fresh o hilaw na crunchy na lotus root. Ito po yung tangkay ng ugat ng lotus na makukuha o matatagpuan sa ilalim ng tubig. Unang subo pa lang ay sobrang nagustuhan ko na dahil napakabango, malasa at napakasarap ng kanilang bagoong. Dahil syempre sila mga Kun-isan ang expert sa pagtitimpla at paggawa ng bagoong. Bukod sa sticky rice ay itong rice noodle na yung aming pinakakanin at masarap itong inihahalo sa papaya salad. Masarap din ang sashimi sa sumtam pero bago na lang itong nauuso kaya hindi gaanong gusto ng aking asawa. Mas gusto niya yung sashimi na kinakain with Japanese sauce at wasabi. Itong cockles, katulad ng sinabi ko kanina, ay half cook lang. Kung mapapansin nyo, pulang-pula pa dahil yun yung masarap na timpla, manamis-namis at fresh. Kapag kasi overcook ay lumiliit na siya at kumukunat. Napakasarap din itong kanilang green na sausawan. Ito po yung tinatawag nilang namchim seafood or seafood sauce. Ang bagoong po pala nila ay hindi maalat katulad ng bagoong natin dahil nga luto na at timplado na. Kaya sa mga nagko-comment at nababahala na delikado daw ito sa ating kalusugan, puro maalat, puro asin, delikado daw sa ating kidney, ay wag nyo na pong alalahanin dahil sa bukod nga sa hindi maalat, ay balanse naman yung mga kinakain namin. Mas lamang pa rin yung mga gulay-gulay, karne at seafood. So ganyan po nila kainin ang sticky rice, bilot-bilot muna, binibilog-bilog para kapag isinawsaw natin ay hindi malaglag yung mga butil ng rice sa ating mga kinakain. So parang nagkakamay din sila parang sa ating mga Ilocano. Napakasarap nga pala nitong kanilang crispy pork belly at chicken na minarinate lang sa patis. Tikman naman natin itong pangalawang set. Ito yung tinatawag na miyang. Yun yung set of seafood or isda na merong rice noodle at binabalo sa gulay at nilalagyan ng sauce. Merong dalawang klaseng sauce. Itong peanutty sweet sauce na merong sibuyas at lime na hiniwa-hiwa kasama ang balat. At ilalagay natin ng ganyan, lalagyan ng basil at isusubo na. Yes, kailangan malaki ang subo para ramdam na ramdam mo yung mga lasa. Parang samji lang. Sa mga gulay, meron itong lettuce, cabbage or napa cabbage. Merong isang klase ng basil at yung isa pang klase ng basil na hindi ko masyadong gusto dahil napakabango. At yung kanilang fried noodles ay meron namang toppings na fried garlic. O diba, kung i-imaginein mo yung lasa, napakaraming iba't ibang klase. Merong sour, sweet, maalat, mababango from the gulay-gulay at yung tamis at linamnam ng seafood. At ito na mga kaumami. Ito po yung betel leaf or gawad in Ilocano, yung nganga or ikmo. Ito po yung dahon na ginagamit natin sa pagnganganga or mama
dyan sa atin. Siguro naman ay familiar po kayo sa dahon na ito at dito po sa Thailand ay kinakain din nila with ganitong mga klaseng pagkain. Napakasarap din sa ganitong kombinasyon at nung bago pa ako dito sa Thailand ay hindi ko rin gusto yung mga ganitong amoy. Lalo na ay hindi naman ako nagmamama dyan sa atin. Pero wag ka, kaumami, super sarap po niya. Ang sarap-sarap at feeling healthy talaga. At syempre dahil kung isa ng aking asawa, hindi siya magpapatalo sa mukbangan. Papakita naman niya sa inyo kung ano yung style niya, paano siya kumain ng kanilang pagkain. At marami po tayong mga starring na mga langaw ngayon. Pasintabi na lang po dahil marami tayong bagoong sa ating mga kinakain. Kung sa atin, kapag nagkakamay ay sabay-sabay lahat o hinahalo-halo natin lahat bago natin kamayin at isubo, dito ay pa isa-isa. Yun naman po yung pagkakaiba, so hindi siya maduming tignan. Hindi ko katulad kapag nag-uulam ako ng inabraw, pinakbet o ng munggo ay talaga namang maduming tignan kapag tayo ay nagkakamay. So sa mga kababayan natin na nandito sa Thailand at hindi pa nakakasubok ng mga ganitong klaseng pagkain, subukan nyo mga kaumami dahil masarap sumubok ng mga kakaiba, lalong-lalo na sa mga hindi naman masiselan at adventurous na katulad namin. Lalong-lalo na sa mga taga-Ayutthaya, dito lang po yan sa ilalim ng U-turn kapag ikaw ay galing ng Ayutthaya at pupunta ng City Park. At kung nanonood pa rin po kayo hanggang ngayon, mamaya pagkatapos yung panoorin ng video, kung nagustuhan nyo, paki-share naman and please comment below kung taga saan po kayo para naman malaman ko kung saan nakakaabot ang ating mga videos. Maraming salamat po. Wala nga po pala ang aming mga junanak ngayon dahil galing kami sa immigration mag-asawa. Naka-leave ang aking asawa kaya naman ito yung naisipan naming lunch for today at birthday po niya ngayon. Pakibati naman siya ng happy birthday kahit late. At di naman obvious na napakasarap ng mga kinain namin dahil ubos na ubos. At yun lang mga kaumami, kung nagustuhan nyo po ang video, don't forget to share. At baka ikaw naman ang susunod ng pampadalhan natin ng maagang pamasko. Thank you for watching.